Maria Isabel, will you take this man as your lawfully wedded husband? No. No. No! Tama naman yung ginawa ko Magiging selfish naman talaga ako kapag minadali ko yung buhay niya kasi nagmamadali ako sa buhay ko. Oo nga, ginusta naman niya yun eh. Nakasalan ka nga, di ba? Gumastos pa. Hindi naman pupunta yun dun kung napilitan siya. Bakit piso na magpakasal? Eh, 2 piso yun. Oo, joker yung kapatid ko, di ba? Ewan ko ba naman kasi kung saan niya nakuha yung idea na yun. Kasal-kasal na ganyan. Ang sinabi ko lang naman sa kanya, I want a baby because my clock is ticking. This is so sad. No matter he did right by you, he gave you a ring. He really loved you. He's having a dream. Ay, Ma, sige nga, gatungan mo pa, dali. I'm sorry. It's okay. You know, but I really can't believe it. This is not how the story is supposed to end. Girl, believe it na, okay na. Kaya pa ba niya? Izzy, 5 months ago, same spot at 37. Sabi mo, ay magpakasal at you have this deadline. Because her clock is ticking. Wow! Hayaan mo nga siyang umiyak. Hindi naman siya nakayak, di ba? Dahil nakadalawang boyfriend siya agad after. Grabe, 2 na yun? Bakit hindi ko nabalitaan yung isa? Dalawa yun. Kaibang lalaki lang, parehas blonde. Gago. Kailan ba nabakante si Izzy? Kiberto, taba, payat, o malaki. Hoy! You can't choose the one you love, ha? Ang tanong, mahal mo nga ba? That's a good question. Oo. I thought I did. Charot! Oo naman, no? Kaya lang. Not enough para spend mo na sa kanya. Saka ayoko mag-alaga ng baby. Oh, teka. Eh, akala ko ba gusto mo magka-baby? Ay, gagawin sa sa'yo Hello? Ano yung baby jowa? Ang gusto ko, totoong baby. Kaya, sakit eh. Makinig ka ba? Uy, natin girls naman. By the way, kamusta nga pa rin jowa mo? Ito na nga, ayoko talaga pag-usapan eh. Eh, nagtanong na Dali mo eh. Pero deadline na rin naman usapan. Ayun, binigyan ko siya ng deadline. Oh! Pinasarap na yung magpapakasal, magtatrabaho yan. Yung mga hirit mo parang ano? Guys, sayahan nyo na nga si Mads. Hopeless romantic eh. Hopeless yan. Excuse me, I'm just romantic. Hindi ba alam? Love makes the world. Oh, makes people better people. Ay, oo naman. Eh, panatang kabayan mo na yan eh. Hindi ko akala. Ito ko kinakita. Grabe naman, Carol. But it's true, you know? Love does make a world. And, di ba nga sabi nila, ano? What? Ang maligaya, tsaka it makes people maligaya at pakinabang. Papakinabang yun. Oy, hindi rin lahat ng oras ha. Minsan lang akapanghina rin kaya. Hello! Ako kaya lahat. Ako lahat. Ako nag-aalaga kay Mark, ligpit dito, luto there. Hindi man lang nga niya ako samahan mag-grocery or bigyan ng pang-grocery. And I'm sure, kung nag-aaral pa yun ngayon, ako rin ang gagawa ng assignment nun. Parang minsan gusto ko na lang sabihin sa kanya, hindi mo man lang kayang ligpitin ang gamit mo, pati ito, ako talaga. Diba guys, 24 hours akong wala sa bahay, 24 hours din siyang walang ginagawa. Ano ba naman yun? Hindi naman ata girlfriend ang kailangan ng hayop na yun eh. Yaya ang kailangan. Yun ba ang sinasabi mong maligaya at kapakapanabang? Grabe naman. Producer at work. Katulong at home. Guys, alam niyo yun, 7 years eh. 7 years kami mag-live-in. Simula na maging kami, live-in agad. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Diyos ko, 30 na kami pareho. Sinasabi ko nga lagi
sa kanya. Ano ba? Uy, housemate mo ba ako, Yaya? Hindi ko naman in-expect na at this age, ganun pa rin, floating pa rin ang relationship namin. Hindi naman floating. Baka mabagal ang andar. I think nasiraan sila ng sasakyan. Eh di bumili ng bago. Hey! Oy. Shut up with your jokes. Alam mo, naiintindihan ko siya eh. Kasi 7 years nga naman yun. Parang, kahit naman sino, pag 7 years ka lang stagnant, hello, okay ka lang. Pero love, stagnant ka for 7 years. Oh! Eh, bakit ako? Eh, choice ko to, no? I mean, pag kunyari may nakikita ko mga kabatch ko na kinasal na, happy, parang, oh, di wow. Pero may mga kabatch ako na naghihiwalay, na mababae asawa. Doon pumapasok yung, thank God I'm single. Thank God wala akong type. Wala kang type o may hinihintay ka? Oy. Totoo, ano? Love, alam mo, 32 ka na. Dapat like me. Kahit papano, nag-iisip ka na rin kung paano ka magkakapamilya, magkakaanak. Huwag ka na maghintay ng ganito katagdaan na para like me, magsisettle na lang ako kahit hindi naman ako masaya. Diba? Parang, masabi lang. Diba? Kahit nga natambay ako ng pabela, magkuha ako ng baby. Bigyan mo nga to ng baby. Hindi ko na nga alam na gugustuhin ko to, no? Nung bata ako, wala to sa brains ko. Bigyan niyo to ng baby. Bilang niyo nga. Ay, magpapa-IVF ako! Go! Don't you know that that is the true essence of a woman, na to bear a child? Sa Miss Universe lang sinabi yun, no? Totoo din naman yon, pero wag naman din kayo maging katulad ko. Hindi nyo kailangan madali ng buhay. Like me. Nagpakasal dahil nabuntis. Ang aga. Anong kaya kong gawin with a baby at 18? Anong alam ko dun? With a guy na kaedad mo lang din halos at pareho kayong walang alam sa buhay. At happy naman talaga kami hanggang ngayon. 17 na si Tomas, may sarili na siyang buhay. But sometimes, I have these fantasies na paano kung hindi ganun kaaga nangyari ang lahat? Yung nagkaroon pa ako ng time to get to know myself more. Yung nagkaroon ako ng sarili kong buhay. Yung natuloy ko man lang yung violin lessons ko kahit hindi ko natapos yung college. Kasi frustrations ko yun eh. At least kayo nagagamit niyo yung mga pinag-aralan nyo. Eh ako, housewife ako for a long time. Housewife lang din lahat ng alam ko. Oo, pero hindi ka masyadong housewife. Hindi ka nga marunong magluto, no? Hindi yun eh. Yung bang, iniisip ko minsan na lahat ba ng desisyon ko ay gagawin ko for myself lang. Yung wala akong iisipin kung may magagalit ba, may masasaktan ba, kung minane-neglect ako, kung nagiging selfish ba ako. Magugustuhan ko kaya gumimik gabi-gabi if ever I was given a chance. Kasi ngayon na ako nakakalabas eh. O ito na lang, makipag one night stand. Gusto ko kaya yun if ever. Hindi kasi hindi ko alam eh. Isang lalaki lang ang pinagdaanan ko. Hoy. Ako, dalawang relationships. Eh, hindi ka na kasi nakamove on. Sila akong di nakamove on. Ayun. Ayun. Excuse me, madalas siya makapag one night stand. Oh my gosh! Oh, ano? Text yung crush ko. Ano sabi? Wait lang. Enjoy up to 30%. Gaga, nagsento Ba yan? all lang, nakatilito. Kala mo naman nagpo-post na. Uy, pagbigyan mo na kasi. Siya na nga lang naniniwala dito sa forever eh. Ay, nako. Hindi lang siya forever. Ikaw din, forever. Single nga lang. Ba't ako na naman? Eh, bakit hindi ikaw na naman? Huwag niyo akong pakialaman dahil may sarili akong process. Girls, I have to go. Kailangan ko na umuwi sa anak ko. Nahanap na ako. Tsaka may tatapusin pa akong kanta. Baby. Racket. Alam mo, happy na ako maging single mom. Thank you. Baka may problema ka sa single mom. Wala na nga, di ba? Easy. Maayos naman ako kahit wala akong partner. Eh, napapalaki ko naman na maayos ang anak ko. May proper guidance and values. Ang tanong, kaya mo ba yun? Okay. Teka lang, yung pagpapalitan lang kayo at saka yung panito, yun kaya. Sandali lang naman sila, baby. Yung pag-alaga ng baby, madali yun eh. Pero yung magpalaki ka ng tama ng anak mo, yun ang challenge mo. Kaya mo. Shit. Hindi ko naisip yun.
makidamay dyan na matagal na ako nag-resign sa babies. Oh, sampu good there. O siya, mauna na rin ako. Bayatin na rin kita para makauwi na ako. Pagod na rin ako sa usapang to. Ingat Bye, kayo. girls. Tama. Oo, ako din. At kailangan ko nang umuwi. Baka hinahanap na ako nung doon PlayStation. Alam niyo naman, hindi na ako pakipagluto. Baka mamatay. Kasalanan ko pa. Pagkain. Bilisan mo na. Oo. Hindi ka na rin lason. Bye. Ingat. Pancakes! Ano? Pwede ba tayo magluto ng pancakes? Tatlo na lang tayo. Yo, may deadline ako. Love! Busy. Ah! Depressed ako, love. Pwede mo ba akong pagluto ng pancakes? Love you. Anong gusto mong classic? 70s, 80s, 90s? Grabe naman. Ang luma na natin, ganon. Classics nga, di ba? Si Easy ang classic. Buti, umuwi na siya sa inyo. Mukha namang wala nang balak mag-asawa tong kapatid ko eh. Nag-migrate na nga sila mama sa Dubai para maramdaman niya na mag-isa na lang talaga siya sa buhay. Para ganahan siya mag-asawa. Eh, wala talaga eh. Mabuti na lang kasama niya doon sina Easy at Mads para may pera siya kahit papano kung hindi niya trip mag-work. I think landlady talaga yung pangarap niya. Ito. Bagong-bago. I will love you till they take my heart away. 1989. 1989 ba yun? Gosh, grade na kaya ako noon. Sumulat kaya ng kanta na yan, napanindigan niya kaya yung sinabing, till they take my heart away. Baka sila man sumulat niyan. Well, I don't think so. It's just a song. Baka nagkatotoo, hindi natin alam. Grabe, no? Pag in love ka, kung ano-ano ang mga napapangako mo, wala lang, na-curious lang ako bilang nagsusulat ka. Ako kasi pa nagsusulat ako ng kanta dati. Yung moment lang na yun. Tapos after a week, gusto ko na siyang itapon. Kaya naman naniniwala ako na honest yung lines ng kantang yan. Sinulat yan. It's just like making promises na hindi natutupad. Di ba pag nag-promise ka, totoo yun? Siguro, kinabukasan, na-realize niya na, ay, hindi pala, excited lang pala ako kahapon. Kaya ayoko nagsusulat ng mga ganyang kanta eh. Kakainis lang. At least ngayon, sa trabaho ko, pag gumagawa ako ng jingles ng commercials, hindi naman importante na totoo. Okay na yung maniwala yung tao. Kakaibang ketchup to, may malasakit sa'yo, oh, may lycopene ito. Aalagaan ka dahil tapat sa'yo. Oo. Saan ka nakakita ng ketchup na may malasakit sa'yo? Diyos ko. Pero mabenta, iba ka talaga gumawa eh. May malasakit. Alam mo bang muntik ako magpalit ng brand ng napkin dahil dyan sa jingle mo? Kaso, hindi talaga siya 99% absorption. Naloko lang ako ng kanta mo. Kaya sayang yung banda nyo ni Love eh. Yun yung pangarap ko para sa inyo. Nawala ka kasi sa focus. Si Vincent kasi. Ay, nako. Kutsa naman, ba't mo pa kailangan i-bring up yung taong yan? Ano ko ba? Minit ang ulo ko? At hindi siyang tatay ng anak ko, parang gano'n na rin yun. Tanggap niya eh. Ang bait. Sobrang bait. Maiiyak ka talaga sa bait. Tapos, all of a sudden, gusto niya mag-model. What? Rose, naka-brief eh. Siguro magkaiba lang talaga kami ng pangarap. Nag-iba siya ng pangarap niya. Gusto niya mag-model and all. Hindi po pwede sa akin. Hindi ako po pwede mag-adjust talaga. May anak ako eh. Tsaka yung point na sabi ko sa kanya, sige na, go ahead. Chase your dreams. I live with my reality. Sa totoo lang, sa aming dalawa, ako naman talaga yung may baggage eh. Yung tawag doon, di ba? May anak ako. Hindi ako po pwede mag-adjust.
Hindi ko po pwedeng bitawan ng anak ko. Yung banana, hindi niya rin mabibitawan. Pero Bea, wala mo matrauma sa boys. Alam kong okay lang sa'yo na maging single ka for the rest of eternity kasi may baby ka na. Pero, iba pa rin syempre may partner ka. Girl, ang hirap kaya tumanda mag-isa. Na-try mo. Eh, hindi. Pero, mahirap pa rin yun, ha? Isipin mo na lang yung paano kung meron kang sakit o hindi ka talaga makabangon. Sino mag-aalaga sa'yo? Paano yun? Ano, mag-isa ka na lang? Mamamatay ka mag-isa? Andiyan naman si JP. Tsaka kayo. Eh, paano pag nag-asawa na si JP? Ang ibig kong sabihin, yun talagang mag-isa ka and no one else. Okay ba yon? Sa ngayon sa edad natin, wala na akong makitang taong sobrang confident pa sa relationships. Ay, alam ko na. Mag-jowa ka kaya ng 15 years old. Yung wala pang pinagdaanan, ang lakas pa ng pananampalataya nun sa pag-ibig kasi hindi pa nasasaktan ng totoo. Ay, joke lang. Pero, Bea, try mo maghanap din. Meron pa dyan. Meron pa out there, promise. Yung kaedad mo, single at matino. O ba't single siya kung matino siya? Ewan ko. Nagkataon lang. Parang, ay, yung mga mahal ko sa buhay, nagkataon lang. Wow. Tignan mo nga naman, no? Gusto ko magka-baby, tapos ngayon gumagawa ako ng invitation letter para sa baby shower. Ba't kaya ang lupit ng trabaho ko sa akin? Why kaya? Eh, kung nga may trabaho eh, isa dyan. Ha? Oh, ha? Ano? From fine arts, nag-shift ka to interior design. Oh, pero at least, diba, nagamit naman yung pinag-aralan niya. Mukha ka ng interior design dito sa bahay. Hey, di ba I told you nga, when I turn 30, I'll find a job. Oo, pero iba talaga yung mga anak mayaman na Inglesera eh. Or excuse me, sino kaya nakatira sa isang bahay na bigay ng mga parents niya? Oh, ako yun. Busy ako. Ew! Mads, ano Oh ba? my gosh. I know what? You Wala. should really change your eating habits. Umpisa mo na hanggat hindi ka pa 30 and that's like in a month. Ito Di ba to? Wala to dati, men. Wala to dati. Alam mo yan. Pagdating ko ng 25, 26, 17, 30, wala na. Lahat ng kinakain ko lumalabas ng ebidensya. Ito, ayan. Paano yan? Sumayan? Ganyan? Yeah. Huwag ka makayak-yak dahil darating ka rin dito, friend. Oo nga. Ako nga, dati walang cellulite eh. Ewan ko ba, ba't nauso yun? Dati hindi naman. Oh. Ano yung iniinom mo? Iced tea with glutathione. Lahat na lang? Pero alam mo talaga, yun talaga yung uso, no? Cellulite. No? Pagdating mo talaga ng 30, totoo yung sinasabi nila na sisingilin ka ng katawan mo. Yung kung ano na tumutubo, may masakit dito, may eye bags doon. Yung parang, my God, naging best friend ko na nga yung stomach in, no? As in, ang dali mo na mapagod kahit di ka naman puyat. Ay, totoo yan. Kaya nga ako, ay nako, hindi na ako nakakapag-exercise kasi madali mapagod yung katawan ko. Totoo, no? Ay, but remember, nung nakahanap ako ng gym na merong cute, nakilala ko naman agad si Jonas. Eh, tamad-tamad kaya nun, no? Ang gusto lang gawin nun sa buhay niya. Eh, ayun, out of town. Party over there, upo there. Ayan, cellulite over here. Diba? Kaloka. Tapos nung trabaho ko pa, wala akong ginawa kundi umupo. O, edi ayan. Cellulite, sa kakaupo. Di ba? Alam mo, naalala ko yung ex mo, no, yung nag-gym. Di ba? Di ba ang sexy-sexy mo nun? Tapos, Oo naman, back na pack yung katawan ko nun, diba? May mga paganyan-ganyan. oh my God! Nahihirapan ako I mean, I can't live not wearing this kind of shorts, you know? Ay, wait. Eh, si ano mo, diba? Sino? Ano, diba si Kurt Cobain? Si Kurt Cobain. Bakit? Sino nga ba si Kurt Cobain? Ex ko.
First love ko, feeling Kurt Cobain. Mahal na mahal ko kaya yun. In fairness naman kasi, siya na yata nag-open sa lahat ng parte ng utak ko na maging free. Kaso, hiningi ko sa kanya magpagupit siya. Never niya na akong tinawagan. Tapos, si Paluski, yun, hip-hop yun. Talagang bagets ang forms ko. Kaso, di ko rin talaga matake na sobrang hip-hop niya na parang laging may away. Tapos, nakilala ko si Mr. Healthy. Naku, sexy ako doon. Pagising naman kasi, yoga na agad. Tapos, kakain kami ng oatmeal. Tapos, vegetarian ako. And then, na-meet ko si Jonas. O, so ba't nga pinili si Jonas instead of him? Eh kasi, may hawak siyang lechon eh. Saka, hello! Hindi ko kaya siya iniwan. Ako ang binirake niya. Dahil nga doon sa lechon doon sa party. Eh, di-deny ko nga sana, kaso nga lang, nakitaan niya ako ng sebo sa lips eh. Ay, kaya na yun. Self-delight mo. Kakakain mo ng lechon. Eh, hello. Hindi ko makaya magpanggap na hindi nakakain ng lechon forever kasi patak, bacon, and of course, Ano yan? Dahil ba siya hotdog na pagkain o siya hotdog na pagkain? Ay, wala na. She lost it at hotdog. Alam mo, Mans, ito seryoso. Sa'yo talaga ako believe sa lahat. Bakit? Kasi pagkain, lalaki, pantay sa'yo eh. May passion. Alam mo, sa tingin ko, it's because of what happened to my mom. I saw her struggling dahil sa phobia niya sa boys. At kahit nung single siya, hindi rin siya okay. She became uptight, masungit. Kaya nga, dito ako tumira dahil napakapangit talaga ng love story niya. At a young age, I knew talaga that I wanted the perfect love story. eh, perfect naman talaga lahat. Sa umpisa. Kagaya ni Giuseppe. It was a beautiful day and the breeze was perfect. Ang ganda ng filter. Parang naka-Valencia lang sa Instagram. It wasn't me who found Giuseppe. It was my red scarf. Then came Dave. I was riding my bike and I fell and he helped me stand up and he gave me water. And then I fell again for him. Then, Josh. Diba nga that time na I was moving into the house. I was trying to open the gate. Tapos ang dami kong dala. All the boxes fell just as he was jogging by. Then he helped me gather my things and my emotions. And we... Wait. Nag-sex kayo dito, ha? Bakit di ko alam yun? Yak! Kadiri ka, Mads! Wala pa kayong 30 minutes magkakilala, nakipag-sex ka na? Oo, para naman di mo ginagawa yun. Excuse me, ako nakipag-sex ako after 1 hour. Oh my God, please, kayong dalawa, tigil-tigilan nyo na lang ako, please. Tama na to, hindi na ako magagalit, okay? Pero ikaw, Mads, I sincerely hope na tigilan mo na yung pagka-hopeless romantic mo sa lahat ng bagay. Ang buhay ay hindi parang pelikula o libro na lahat na lang na moment ay perfect to meet the love of your life. Pero wait, you wanna get married someday, diba? O paano napunta sa akin? Of course, oo naman. Gusto ko rin ng baby. Pero hindi sa pilitan yun, di ba? Tsaka, Pero partner, kung ganon, dapat you have to get yourself out of this box. Parati ka na sa bahay working on your projects. How will you get the opportunity to meet new people, great people? Pwede silang maging malaking parte ng buhay mo o kaya destiny mo. partner, destiny. You said the word. Which means, kahit dito yun sa loob ng bahay, sa bangko, sa grocery, wherever, mangyayari siya kung mangyayari siya. And I'm really, really sorry, but after Carlo Garcia, I just lost faith in relationships. Tinanggap ko naman lahat. Kahit hindi perfect yung setup namin. Perfect siya para sa akin. Lahat kaya na yung pag-usapan. Kahit may baby sa gitna. Pati future ng baby niya, inayos ko. Pati isang kwarto dyan, ginawa kong baby room. Swak na swak kami talaga nun eh. Sabi nga niya, we are each other's greatest love. And then boom. Oy, may nag-text sa'yo!
Hindi nakapagbalikan sa nanay ng anak niya. Pangalan niya. Eh kasi naman, girl, wala ka talagang laban doon. Pamilya yun. Eh, ikaw ba? Eh, di ba nga nilet-go ko na? Physically lang, pero hindi. Hindi. Siyempre hindi. Galit lang ako sa kanya kasi parang hindi niya ako binigyan ng chance sabihin kung gaano kasakit yung ginawa niya sa akin dahil hindi ko na pwedeng sirain yung relationship nila. Diba, kapal na mukha niya, tinanggap ko lahat, Mads. Lahat. Yung sitwasyon namin for a 22-year-old. Hindi madali yun, na may anak yung jowa mo. Ikaw, Mads, sige. Sa lahat ng fantasy mo ng bata ka, whether good boy or bad guy yung Prince Charming mo, one day ba nasabi mo, excuse me, magiging stepmother ako? Hindi, di ba? No, pero at least he did the right thing. You know, he sacrificed your relationship for his son. Yeah. Tsaka sa totoo lang, partner, kung talagang seryoso ka na you really want to get married and fall in love one day, kailangan mag-move on ka na. Kailangan mag-ready ka na rin. I am so ready. Just give me the right guy. But there's no right guy because they're all wrong anyway. Mads, anong difference nung araw-araw ko na sa bahay, sa araw-araw ka na sa labas, na meron kang chance to meet new people na nagiging jowa mo, fleeing one-night stand or whatever? How about, have you found the love of your life? No. Oh, so anong difference? Pareho lang tayo mag-isa. Pero diba they say that if you at least try, you're one step closer than those who don't even try. So saan ka nadala ng steps mo ngayon? Grabe ka naman. Oh, okay, I'm still here. I'm still at the same place. Pero ang dami na nangyari. So much has changed within me. Tingnan mo, I didn't go out tonight. I've matured. Of course, kasi may pancakes. Hello. Ako din naman eh, I've matured. As in, tinanggap ko na. Tinanggap ko na nasira ko yung youth ko sa kaka-move on sa isang traumatic na issue dyan sa relationship na yan na sayang na hindi mo lang maabutan na mapapangasawa ko yung prime ko because my arms have flaps. And I'm sorry, guy. Ay, nako. Ako magpapa-IVF na lang. Nako? Seryoso pa yung IVF na yan? Yeah. Nako, hindi ako naniniwala sa'yo. Eh, kayang-kaya mo naman kumuha ng lalaki nang hindi ka kailangan magpa-IVF. Grabe ka naman. Totoo Kaya naman. magkakalanding tingin mo sa akin. Oy, ano na naman yung ininom mo? Painkiller. Para sa mamasakit sa mo sa akin tonight. Ay, konting reality check naman. Gusto mo ba diretsahin kita? Wait lang. Bigyan mo naman ng chance na mag-effective gamot mga 30 minutes. Okay? Sabi sa akin ng gyne ko, bilis-bilisan ko na raw kung gusto ko raw magkaroon ng baby the natural way. Dahil malapit na raw maging defective ang ovaries ko. Kaya pala, minsan naiiyak ako. Yung pala, yung ovaries ko talaga umiiyak. Well, it wasn't me. Pero Izzy, matanong ko lang. Sa dami na naging boyfriends mo, bakit hindi mo naisipang mag-asawa ng mas maaga? Kaysa magkapaka-IVF ka pa, alam ba kung magkano yun? Oo naman. 500K. Pwede naman tayo mag-fundraising, di ba? Fundraising, buntis ka na lang. Ito. Alam mo, ito pa nga eh. Alam mo ba, sa Pilipinas, ang pagpapa-IVF pala, kailangan yung egg cell mo, kasal pa doon sa sperm na ilalagay. Oh? Shit, di ba? Ay, nako, dapat talaga naisip ko na tumatagal na eh. Ay, kaso nga lang, diba nga, susuporta ako yung pamilya ko. Isip ko naman, kapag nag-asawa na ako, may iba yung priorities ko. Eh, halos lahat naman nagiging boyfriend ko naman, hindi naman stable. Ako, meron man ako naipon, konti lang. 6 kayang kapatid ko. Eh, pero nabilang ko naman sila ng lupa. Tapos, last year, namatay naman si nanay. Actually, doon ko lang naisip eh,
Dahil lagi ko inuuna yung pamilya ko, nakalimutan ko may buhay pala ako. Doon ko lang din na-realize that I want a baby. Nga lang to si Jonas, diba, ang gusto naman niya, kasal muna. Ay, the rest, history. Kala ko malandi ka na. Well, bukod doon, Easy na intindihan kita eh. Dati nga, hindi ka na maputulan ng kuryente. Paano? Muna ko yung bills nila tatay. Pwede ko ba sabihin sa Meralco na, uy, sirs, pwede ba next month na lang yung bayad? Kasi muna ko yung bills sa mga magulang ko eh. May anak pa ako, di ba? Eh, buti nga ngayon, medyo okay na yung sweldo ko. Medyo mataas ang kinikita ko. Kaya lang, hirap pa rin talagang makaipon. Paano si tatay, may sakit, di ba? O si mama, dami pang pinabibili. Tapos nagbabayad pa ako ng bahay. O paano yun? Paano makakapango naman yan? alam mo, Be, hanggang sa pagtanda na natin to, pinata kultura dito eh. Ako nga, meron pa ako isang kapatid na pinag-aaral eh. Buti na nga lang yung stepdad ko, happy naman doon sa lupa na nabili ko. Gusto lang daw niya magkaroon ng organic farm. Tao mo na, go, diba? Ako naman, meron akong konti na ipon. Wala nakakaalam nun, saka wala akong planong galawin yun. Ako, ngayon, alam ko na. Ay, gaga. Ay, gaga. Uy, ikaw nga, swerte ka. Nakabili ka na ng bahay mo eh. Lugan yun, di pa nga akin yun eh. Eh, alam mo, masarap naman ang feeling talaga ng nakakatulong ka sa mga magulang mo. Pero easy, I think it's about time na naay mo naman yung sarili mo. Sobra na eh. Ano, pa-IVF na talaga ako. Kaga, IVF. Wala kang sperm donor na asawa. Hirap nga ako. Balikan ko kaya sa Jonas. Uy, tapos, diba, bayaran ko na lang ginastos sa kasal. Then, i-withdraw ko yung insurance ko. Bakla, huwag mo i-withdraw yung insurance mo. Kailangan mo yung pag matanda ka na. Eh, di ba matanda na nga ako? Saka, hello, I need a baby! Hey! Hey! Yes! Can't you shut up? Ilang araw ko nang naririnig yung I need a baby na yan. Ilang araw kaya rin na habang lumilipas, nababawasan yung chances ko na magkaroon ng baby. Di ba nga, di sleep with the next man you see. Teka, di ba, yung gani mo lalaki, pati mo pa sinayawan para nabuntis ka kaagad. Ay nako, hindi ako babalik. Bakit? Sinabihan niya kasi ako, babaeng may edad. Oh my God, sinungaling yung doktor na yan. Sinungaling siya. Dapat ang tapos sa'yo, baby girl, nakakaloka siya. Imbis na baby girl ng baby dyan, pwede ka umorder ng tubig. Di ba yun ang task mo dito sa bahay bukod sa painitin ng ulo ko? Naka-order na po. Ba't ang tagal? Nakakaloka. Ito na oh. Baby girl. Hello? Hey, where's the tubig? Pinotis ko na emergency. There's Ako somebody na nga. here going crazy. Hello, Kuya. Ito naman, nag-ring pa lang eh. Asan na yung tubig niyo, Kuya? Bakit ang tagal? Hey. Hindi nga seryoso, ano? Papa-egg freeze na ako. Mahal din yun, di ba? Saka may bayad yun. Tuwing kailan nga may bayad yun. Sige. Ay, kung doon sa freezer na lang natin. Walang ganun. What the hell are you wearing? Holy shit! My date walked out. Wala man, kahit ako date mo, walkoutan kita yung itsura mo. So mean. Manonood sana kami ng movie. And Ano ba, wait, manood ka ng movie, kanya na suot mo? indie film kasi. So I wanted to look indie. Artist kasi yung ka-date ko. Hello. So, ibig sabihin, kapag art film, kailangan din may work of art yung suit mo. Hindi nga poser. Ano, hibi-hibi lang. Bakit? Kailan pa? I just wanted to look special. It's my crush number 3. Aw, but Mads, you really look special. Yeah, bakit? I hate all of you. You're so mean. Oo, Mads, di ba sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na yung kakahanap mo ng love. Hindi pwedeng paglabas mo pa lang ng bahay, love na kaagad. Darating yan. Di ba nga sabi nila, you
can't find what you're not looking for. And coming from you, you have not been looking for it for... Ang tagal na. Pero, ano, wala pa rin. Partner, may darating for you, I promise. Partner, how do you know? Dahil si Madam Oring ako. I know. Siya si Madam Oring. Hulaan mo nga ako. Anong kapalaran ko, Madam? Special delivery. What's that? Made by the one and only Cupcake! Oh my God! Baking achievement. Ang laki sa kanang tunay na housewife. Diba? Hindi kasi naisip ko lang yung napag-usapan natin last time na kailangan meron akong bagong gawin sa buhay ko para hindi ako ma-bored, diba? Kailangan lagi ako mag-explore ng bago. And what the hell are you wearing? Pareho tayo ng linya. Dito ka. Girls are so mean. Ano nangyari? Na-walkoutan siya ng date niya. Talaga? Malamang. Ako din siguro. Guys. Oo nga naman na yung ano mo. Guys! Oh, nandito ka rin? Yes! Ba't ang bilis? Wait. And? I don't even want to explain again. Oh, I will just rest my case. I will not rest my case. I want a baby. I think you should rest your caps. Alam niyo, sinabi ko naman sa inyo, no more rest for this girl. Sinabi ko talaga sa kanya kanina, the next man you see, just sleep with him right away. Ay. Ayan yung nagpa-deliver ng tubig. Ay, totoo nga. Totoo yung on the way na. Should I answer? Ay nako, parang awa mo na, wag na. Protektahan mo ang tahanan na to na huwag nila malamang meron ditong ganyan. Magtago ka, Mahal. magtago ka. Nakahirit na. Finally. Okay na. Ako na. Oo naman, trabaho mo yun. Sige na. I know, right? I know. Everybody's mean to me. Uy, hindi kaya. Never. Mahal na mahal ka kaya namin. Ang pagmamahal namin sa'yo parang, ayan, cupcake. Siyempre, di ba, masasaktan ba namin yung napaka-cute na cupcake? Uy, smile ka na. Ads, 30 na siya in 1 week. Uy, birthday. Anong gusto mong theme? This is so good. Ay, thank you naman. But I hate all of you. Uy, huwag ka na magtampo. Alam mo, ipasok na lang kita sa agency. No. Uy, Mads, magtrabaho ka naman. Aba, parang hindi naman puro boys na lang iniintindi mo. Wala akong plano maging producer ng commercial. Gusto ko maging supermodel. Ay, Chusi. Single lahat ng mga babae dito. By the way, what's your name? Kuya, huwag mo siyang pansinin. Baliw yung babae niyan. Baliw. No, it's okay, ma'am. What? Zero, sabi ko siya. Ay, ano yun? Excuse me, kuya. Harassment yan. Gusto mo i-demanda mo siya, okay lang. Pero pwede ka na mauna. Thank you po. Salamat po. Pasensya na. Uy, easy, ano ka ba? Baliw ka talaga pag nag-deliver ng tubig. Hindi pa lalampasin. Ano yun? Eh, diba? Ang sabi niyo, the next man I see. Oh. Kuya! Kuya, bye! Ang galing. Kaya ito yung napapasabi ko. Kuya. Oh my God! Sorry, Isabel. Anong nalunok mo? Nalunok siya ng 1 kilong hormones kaya nagkaganyan. Eh, ito ba? Ano bang nalunok niyan? Tulog na naman. Ganun kabilis? Picture na Sakit natin. ba talaga ito si Picture Mads? natin. Ay, Easy! Tara. Ay, sandali si Easy. Easy! Kuya. Yes. Uy, Alright, I'll see ya. sino kausap mo? Ay, nagpa-deliver ulit ako ng tubig. Wow, lakas mo ah. Tuhurin kaya kita sa ovaries. Uy, ba't naman kayo ganyan sa akin? Tingnan ka sa sarili mo. Ano, picture na natin to. Yun, Ay, ano ba, God? what's new? Tara. Kapag gumising. Oh. Ano? Everybody say, I have a baby daddy, ha? What? 1, 2, 3. I have a baby daddy! I think my very first cupcakes, I deserve ng isang award. Oh, hindi mo ba hintayin na kami magsabi? Ganun? Hintayin ko pa siya. Eh, gano'ng katagal? Bukas pa ito gigising. Ayan, no? Nasa bibig niya ebidensya, oh. Eh, syempre gusto ko galing din sa bibig nyo.
Ayan na nga eh. Ano pang ina-arte-art mo? Maghintay ka, hindi yung gusto mo na hindi pumupuri sa'yo. Basta ako, ayoko na maghintay kay Mark. Oh, wow. Ano naman ba dun? Ay, ako girl, malabo yan. Mukha namang nagpangarap sa buhay yan si Mark. Ewan ko ba, sa 300 times kayo naghiwalay, 350 times kang bumabalik. Tsaka, feeling ko mga 678 times na namin sinabi sa'yo na wala ka talagang future sa kanya. Anong gagawin ko? Mahal ko eh. I support you 3,000 times. Grabe. Mahal mo nga yan. Basta, ganito na lang. Konting hintay pa. Tama na. 1 year pa. Baka naman, nalagpasan ko lang. Baka 7-year itch lang to, di ba, guys? Kasi, gusto ko hantayin yung pag-iiwalay niyo. Uy, grabe. Kasi naman ako, 1 year subscription things na. Unsubscribe ka na ba sa relationship nila? Uy, grabe ka naman. OMG! Ay! Ano yan? Nakikintay ko! Ladies and gentlemen, manonood po ako ng erotic soap opera. Kuya, asa yung nag-deliver kanina? Oh? Si Sir. Sir? Opo. Manager niyo? Hindi ho. Siya po yung may-ari. Eh kuya, bakit ikaw nag-deliver? Ba't kanina siya naman nag-deliver ng order, diba? Sana siya na lang. Ma'am, ako naman po talaga nagde-deliver eh. At saka po, kanina po kasi, marami pong delivery. Kulang po sa tao. Kaya sabi po ni Sir, siya na lang daw po. What a sensitive guy. Gwapo na, mayaman pa. Ay, mahal ko na siya. Halika. Wait. Oh, bigyan mo to sa boss mo, ha? Sabihin mo sa kanya, I am Maria Isabel, and they call me Easy. But I'm not easy. I can really, really make you hurt. Si Randy, ikaw, para sa boss mo. Kaya Isabel, bumalik ka na dito! Dress? Kaloka! Gising na. Oh, good morning. Hey, si Easy sumi-16 na in love dun sa nag-deliver ng tubig kanina. What? That's so romantic. Romantic doon. Love at first sight, di mo ba alam yun? Siya lang makakaisip nun. Uy, inuugan mo kami. Ano na nangyari? Paano na yung birthday mo? Anong theme natin? I don't care anymore. Naman. Pero teka, ano ba yung last year? Rocker party ba yun? Nak, birthday ko yun. Ano ba yung last year ni Mads? Ay, tama na nga yung pang-aapi nyo sa baby natin. Halika nga dito. Hindi, dapat lang siya inaapi. Hayaan I'm siya. here to protect you. No one will hurt you now. You're so sweet. I love you. Ay, wait! Pinaisip na akong theme for a little girl. Very, very, very special. Ano? Hippie party. Tama! Tapos wag mo nang hubarin yung damit mo. Yan na yan. Ano, game? Game! Game! Picture! Ano? Ay, picture tayo ulit. Si Easy. Hey! Easy ano? You look so disappointed. Picture! 1, 2, yourself through the dark, and I'll be your shining knight. Binigay ko lahat sa kanya. At lahat yun kinuha niya. Sinabi niya sa akin dati, alam mo kung may puki ka lang, ikaw na lang papakasalan ko eh. Ikaw ba wala kang balak mag-propose, ha? So, parang hindi ko pa naiisip ko. Gaano ba ka-importante ang kasal na yan, Aber? Tayong mga babae, nurture naman kasi tayo. Para sa edad natin, parang ang hirap na to start again, di ba? Parang ang konti na ng time mo para makilala mo ng totoo yung isang tao. Pag bata tayo, iba ibig sabihin ng commitment. Pag matanda tayo, iba rin ibig sabihin ng commitment.
magpapakamatay na ako! Hoy! Let's go! Naku!